At Enero, buwan ng Santo Niño Jesus sa Pilipinas. Panahon na rin ng sinulog, ati-atihan at iba pang katulad na pagdiriwang sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito para sa mga deboto ng Santo Niño? Alamin natin ito kay Dina Pagibitan. Itinuturing ang buwan ng Enero bilang panahon ng pagsamba, pagpapasalamat at debosyon ng maraming Pilipino para sa mahal na Santo Niño. Katunayan, ipinagdiriwang ang kapistahan nito sa ilang lugar sa ating bansa, Tondo at Pandacan. Mayroong paniniwala na dinala ng bansang Espanya ang imahe ng Batang Jesus sa Pilipinas kung saan gumawa ito ng pagmimilagro sa ilan nating mga kababayan. Nagpakita rin umano ang Santo Niño sa isang Kastilang Gobernador General noong 1521 na nakasuot ng velvet vestment, nakapulupot sa leeg ang isang kadena at nakatakip ang ulo ng isang tela. Hawak umano ng imahe ang isang golden ball sa kanyang kaliwang kamay na sumisimbolo sa mundo at blessing sign naman sa kanyang kanang kamay. Magmula noon ay dumami na ang naging deboto ng mahal na Santo Niño at sa kasalukuyan ay pinagdiriwang ang kanyang kapistahan na tumatama sa buwan ng Enero. Kabilang sa mga nakasanayan ng mga aktibidades sa naturang pagdiriwang ang makukulay na parada, fluvial procession, street dancings, at ang lakbayaw, kung saan pinuprosesyon ang imahe ng santo sa lugar. Magkakaiba man ang paniniwala ng mga deboto sa pinagmulan ng Poong Santo Niño, matibay naman ang pananampalataya ng mga Pilipino sa milagrong ibinibigay ng imahe. Para sa nakararami, ang taon ng pista ay hindi lamang pagdiriwang, kung hindi isang pasasalamat sa masaya at mabiyayang buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dina Pagibitan.